Kamusta, sir? Oo. Long time. long time, it's been a few months. Galing pa ng Amerika. Yes. As always. As always. For the meet and greet. Yeah. Alam mo, hindi na ako makapagpigil. Okay. Iyan mo muna, may papakita lang kay Sophia. Pa-open. Na-excite ako dito eh. Yan yung ano. Sabi ko po, Sophia, hindi na ako makapaghintay, may papakita ko sa'yo. Susi. You're welcome. And I got chocolates for tita. Wow. Hindi ko alam eh. Dito tayo mag-start. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Welcome to Agribusiness How It Works, Grand Meet and Greet. We would like to thank our major sponsors, Crispy King, Sarap, Busog at Budget. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. AgriDom, empowering you with digital agriculture. Tuburan Coffee, hand-picked and roasted with love. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. One Sky Haro, Basta Aluminum, One Sky. Don Benitos, Pambansang Cassava. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. We would also like to thank the following: Rumsol, Pampanga's Best, Mega Prime Foods, Godel Chocolate, Sandoval Best, Razons by Glenn, Don Ricardo's Lechon House, Agrimac Philippines, Allied Botanical Corporation, Tate Aqua Feeds, Sugarcane and Beyond. Transfer It. Business Matching, bringing together players across the agriculture industry, from crops, livestock and poultry, aquaculture, manufacturers, marketing, and more, through Agribusiness How It Works. Who will be the two lucky winners of a trip to Hong Kong and Guangdong, China? Stay tuned! This is made possible by Book and Go Travel and Tour Services. Dito tayo ulit sa Bulacan Dragon Fruit Depot, si Kevin Iluscapides. Hello guys. And for the third time, no, yes. Kevin? Ayan. Third time with Suki na. Yeah, Suki. Isa sa mga Suki talaga ng agribusiness ang Bulacan Dragon Fruit Depot. At isa sa major sponsor ng ating upcoming Grand Meet and Greet. Yes. Sa Sunday na yan? Sunday, yes po. Actually, that's the main reason na nandito po ako ngayon sa Philippines is for the Meet and Greet. Grabe naman, di ba? Thank you so much. Thank Kevin. you din po for giving us the opportunity na maging part nung Meet and Greet. Yeah. It's an honor. Yes. So, andun po, matitikman nyo ang iba-ibang dragon fruit. Yes. Doon sa event. Yes, we'll be bringing all our best varieties sa event. So, lahat ng mga nag-sign up, kasi close na ngayon, yung mga nag-sign up, makakatikim sila ng mga varieties natin. So, watch out for that. It should be very exciting. Yeah. So, ang Bulacan Dragon Fruit Depot, ang ano yung tagline natin?
We are the The largest largest supplier of quality fruits and planting and materials. planting materials. So, importante yan, planting materials. Yes. Titikman nyo, pero dapat bibili kayo ng Di planting naman. materials. Oh, anyone is welcome to try our fruits. Then, if you liked it, then you can plant it on your backyard or start your own Yeah. farm or mini farm. Yeah. Kahit hindi pa farm ka agad di ba? Yes po. The fact na may masarap kang dragon fruit na matitikman mo sa bahay mo. Yes. Opo. But of course, mas magandang maging farm. Yes. Yes. Okay. So, Kevin, ano ang bago? So, yes po. So, yun, nabanggit nga po ni Sir Buddy na pwedeng mag-start ng maliit, which is the main reason why I feel na kailangan nating ipakita ulit ito sa ating mga viewers na po. Kasi this setup now, which is the first in the Philippines, siya po ang in a small area we can plant big up to 5 times. So Yeah. before we showed our trellis type, which is Uh-uh. up to 2 to 2.5 times. Okay. This So, time, This time it's up to 5 times. So we doubled it. productivity talaga ang usapin sa farming. Yes po. Alright, punta natin, Kevin. Yes po. Ito po ang ating new area. Sa area po na ito, this setup is para po siyang para siyang semi-nursery na almost. Wow. Kami po mismo nag-design nito dito sa Bulacan Dragon Fruit Depot. Because at first when we were doing our extension, we were thinking na sige, gawa ulit tayo ng trellis type. Pero sabi ko, teka, ba't hindi natin gawin na itry pa nating mag-conserve ng space and at the same time, maximize natin yung ating potential for harvesting na pwede sa small space. Kasi po ito, in 2,000 square meters, 2,000 square meter. pwede po tayong magtanim ng 1 hectare worth of Wow. dragon fruit. Yes. Times 5. Times 5. Wow. Yes po. So dati po, ang ating mga tanim ay instead of, kasi po 4,000 cuttings for 1 hectare sa typical post type dragon fruit farming. Ito pong sa atin ngayon is pwede tayong magtanim up to 18,000 or up to 19,000 cuttings in 2,000 square meters. 2,000 square meters. Yes po. And magpakita din po tayo ng other side natin doon kasi nandun po yung post type kasi gusto ko silang side by side para Okay. makita ng mga yung tao. difference. Okay. Yes. Gavin, gusto ko lang malaman dahil kumbaga ito intensive. Tama? Yes. Yes po. Tama ba in terms of intensive yung farming? Ano yung mga requirements na kailangan din sumunod, di ba? Kasi nagtaas tayo ng number of cuttings per land area. So ano naman yung mga kailangan sundin ulit para hindi ma-compromise Opo. yung productivity? So actually, same po ang ating style, pero mas pinaano lang natin, mas kumbaga parang compact size siya. Okay. Kasi po kung mapansin nyo dati, halimbawa, ang distance is, let's say, 2.5 meters or 2 meters sa walkway. Okay. Ngayon po, ginawa naming 1 meter. Opo. And we have the blueprint of this dito po sa farm. Pag po kinontak nyo kami, we can show you how to make your own parang semi-greenhouse na dragon fruit farming. Okay, so itong shade house mo ay primarily ang design is dito lang sa top ang tinatakpan mo Yes po. for the rain. Yes. But dito sa sides, no need. No need naman po. Kasi No need. actually, we did the roof mainly kasi ang goal po namin is magandang prutas. Ay, Okay. excuse lang direct. Jen, tara. Para makilala ka ng ating Halika mga dito, Jen. Jen, dito ka. Ayan. So, Kevin, pakilala mo muna si Jen. Yes. So, Bago guys, tayo mag-discuss na. Yes, kasi na-excite tayo masyado sa discussion. correct. Kasi si Jen talaga ang tutok dito sa ating farm. Siya ang ating Alright. farm manager. So, guys, Jen Punzalan, she's my cousin. So, pag ako nasa States, si Jen ang namamahala dito sa farm. So, if you guys would need anything, Jen Punzalan,
Ayan. Let her know. Okay. So, since si Jen ang farm manager, so alam na alam mo lahat ng nangyayari dito sa, Yes po. like yung mga updates sa technology. Yeah. Okay. Sige, Kevin, tuloy tayo. Yes po. So, ayun po, kagaya po ng nabanggit natin kanina, ang atin pong pag-aalaga dito is same lang din. Even compared to our trellis type Yeah. or our post type. Same lang din po sila. Same ng kung ano yung ating soil mixture, Yeah. yung ating even the construction. Ang pinagkaiba lang talaga niya is naka-save kami ng space and nag-hire kami ng parang structural engineer para i-design niya yung lugar na parang ano ba yung pinaka matipid and at the same time very sturdy. Okay. Kevin, ang tanong ko lang kasi somehow kinompress mo, no? Yes. Lumit yung walkway. Yes po. Pag ito ba naglumaki, hindi ka ba mahirapan doon Dumaan. sa daanan mo? Actually, mas madali po siya dahil ang mangyayari ngayon, imbis na yung tao is let's say pipitas dito, mag-harvest, then pipitas on the Lalakad. other side. Ngayon po is mas madali sa kala dahil Ganyan na lang siya. Opo, it's just a matter of twisting your your torso then makaka-harvest ka na. Sa mga nagtataka po kung ilang buwan na itong structure, this structure is only 4 months old. 4 months. Yes po. And in 4 months, kung mapapakita po natin, may bunga na sila. Wow. And yung iba po naming ipapatikim sa inyo is from our harvest na dito. Super linis, in fairness. Thank you po. Ano po talaga, yun ang main thing sa dragon fruit is para maagapan natin ang mga possible na maging sakit. Yeah, mga peste. Mahalaga yung maintenance. So, ano po, actually ngayon, under construction pa rin po tayo. Mag-extend po kami dito naman, kaya po clear yung area niya. Mag-extend na po tayo dito and all the way sa dulo. Ito po yung comparison namin. Ito yung traditional. Ito po yung traditional natin. And this... But this is also closer. No. Actually, same po siya with the conventional way of farming dragon fruits. Okay. Ang iniba lang po namin is iniba namin yung size. Kung mapapansin nyo Smaller. po, smaller. Kasi po, may mga naging experiences kami na yun palang mataas na poste versus maliit, the yield is The same. technically the same. So, bakit pa tayo maghihintay na humaba sila into 4 feet, 5 feet? Pwede naman palang mas maikli. Yes po. And mas madali ding i-maintain. Oo. Ilang months ito, Kevin? Same po dito. Ano lang din po sila, 3 to 4 months. 3 to 4 months din. Then that's our part ng ating nursery. Nursery. Parang yan po yung mga orders actually. Miss Jen, pag may mga interested makita yung farm, anytime pwede silang pumunta rito or kailangan ng... Mas mainam po kung mag-message po sila sa Facebook page po para ma-schedule po natin yung visit po nila. So, yun po, message lang kayo sa Facebook kasi Facebook is the easiest na na makontak po kami. Ano yung next makikita natin? Ito, pakita po natin Nursery? itong nursery. Grabe, punong-puno na yung farm, Kevin. Nakikita po yung talaga, yung development Yeah. nung parang kung saan dati doon, then ngayon dito na. Ano yung materials mo dito? Ano po ito? Yung pong, ano bang tawag sa bakal na ganito? Deform bar, and then may nilagyan PVC. nyo ng PVC. Yes po. Para po maprotektahan sila sa Same init. PVC doon sa ginagamit na pang irrigation? Yes po. Mas lang po, mas cheaper po ito. Mas cheaper. Sabi po lang, mas din daw, heat resistant. Parang naka-volt, no? Opo, Yes po. para matibay. This is original design din. Hindi kasi yung iba is gulong. Ito is nakaano siya. Natatanggal din po ito. Natatanggal din. Kasi meron siyang dito. Para pagka kung kailangan pong palitan, tatanggalin lang po. Then ang ang main idea din is kung may gustong mag-order ng parang poste, madali naming mapadala po.
Kasi Mas madaling i-move. mas madaling Kasi smaller. Opo. So ito po ang ating mga orders na Orders na to. opo, lahat po hanggang doon. Ang dami. Opo. Roughly ngayon we have around 16,000 cuttings na pending. So pagka po kami nagbenta, ano na siya, for the farms is rooted na sila, Yeah. kaya mabilis. Mabilis. And that's the technology that Dragon Fruit Depot offers is ano po siya? Sure na mabubuhay. Sure na mabubuhay. Actually 100% buhay na. Oh, talaga. Yes po. Even pag transplant nila dun sa farm, Opo. ang 100%. Opo. Wow. Kasi po kumbaga yung risk is kinuha na namin. Ayan. Huwag kang mahiya. Lagi kang nasa gitna namin. Yan. Yung risk is kinuha na po namin na imbes na sa kanila papaugatan, sa amin na kinuha na namin yung mortality na yan. Yeah. Pero ano yan? Ano yung waiting time nila? Kasi pag nag-order ba, saka mo siya pauugatin? Yes po. Or meron kang stocks dito available? Pag nag-order sila, they can get anytime? Actually, depende po sa size ng order. Okay. So let's say if the order is, let's say 5,000 cuttings, then Kailangan po namin ng pag-plant lead time. talaga. Yes po. Pero kung pailan-ilan lang, let's say for backyard, ganyan, meron po tayong nagpapasobra po kami. Available yan? Yes po, available. So, Oo. The first, dragon fruit nursery. yes, opo. No? Walang ganito. Wala. Dragon Wala po. fruit depot lang. Opo. Yung ganitong design kasi lagi ang isip po namin is paano ba natin mapapadali ang trabaho and at the same time we can provide the quality materials. So, Tignan natin hanggang doon. yes po. So, ang dami pa doon sa kabila. Opo. And actually, pati po yung mga Hanggang dyan na ba trellis yung ngayon, property? hanggang Hanggang doon likod pa po. Opo. Ang laki pa ng expansion. May Opo. poste daw. Ang laki pa ng expansion. Opo. Actually, pati po yung kabila ng poste is din. Actually, ito gustong-gusto nila pagka yung nursery dahil po siya, malamig. Malilim, nasa ilalim ng punong mangga. So, perfect for kasi sa mga kung pwede bang gawing dragon fruit farm ang dating, let's say, mango farm. Ito pong sa amin ay dating mango farm. Mango farm / palayan. Okay. So, kinonvert lang po namin siya into a dragon fruit farm. Kaya pwede po siya. At mas maganda din talaga ang yield ng dragon fruit farm versus Other crops. Versus other crops. Rice. Mas Sabihin na natin yung totoo. opo. Mas mas sulit ang oras. May mga bago ka sa collection mo? Yes po. Actually, meron po kaming 27 new varieties na nung last po na umuwi ako dito, dala ko po. So ngayon po may mga nagbunga na. So we will show you 10 of those varieties. I think nung last time na nagpunta kayo dito, sir, medyo naging 6-part episode yata sa dami ng varieties na So ngayon, natanggap ko pala yung pinadala nyo na dragon fruit. Yes po. Nung last season, Opo. pinadala nyo ako ng iba-iba. Opo. Unti-unti ko, parang ako lang yata nakaubos. It's very good for it's very good for diabetics, ganyan. Very very healthy. So ito yung napakita natin before. Yeah. Yan po yung before. Yan yung kasi actually dyan pala ipakita natin yung brochure natin para makita doon na mayroong yung 3 types natin. Ready na ba yung brochures for the event? Ready na, sir. Ready na? Okay. Opo. Noong pong nag-message pa lang sa akin si Sofia. Sabi, Kuya Kevin, I'll be there. Parang parang Ilocos, Manila lang ang US. So, ito po ang ating mga bago to. Mga iba-ibang varieties.
ito po ang newest na yellow variety sa Philippines, si La Catrina. La Catrina. Yes po. I think before you have tried the Australian yellow, Yeah. Australian yellow and Palora and the Amazon yellow. So ngayon, meron pa rin po tayong available nun, but now we're just showing the new ones, or what I would say is the unique ones. So La Catrina is from Mexico. It's the Lahat to bago? yes po, ito bago din. Kakaiba, oh. Yes po, from California, DK Windwalker. Then we have Hana, which is from Florida. Hana. Asunta. Asunta one. Parang meron na to before. Meron po. Pero po nung dati is wala tayong available na prutas. Yes. Okay. Kaya sabi ko nga po sa Dragon Fruit Depot, not two Hindi visits sabay-sabay. would be the same. Yes. Every ito po is our Purple Mega. Purple. Opo. Inside? Opo, yung inside niya is purple. Gusto ko ding matry niya yan para ano natin dyan, kuha tayo ng pang chop or Put it may fruits pa, off-season na. actually, we are in season po right now actually. Okay. Mag-aano po sana ako, magpapakita sana ako dito ng mas madami, but I'm preparing for our event. For the event. Yes, I want to make sure that we bring the best varieties for the event. So yung setup niyo dapat nakaganito? May names? Actually po, because of Limited space. I think what we'll do is upon serving, then we just say this variety. Yun po ang naisip ko. Tingin nyo, sir. Kasi baka pag ganito, baka mag-achi ibang exhibitor. May nagdala ng 3 lamesa. Sumasakit ang ulo ni Sophia. May mga humihirit ng malalaki. Hindi talaga kaya. Next time, pag summit na. Yes. Wow. Okay. I'll be there too. How's the business, Kevin? Business is very good po actually. Ngayon po, kasi sabi ko nga sa ating mga viewers, now is still the perfect time to plant dragon fruits because we are still in the renaissance period of dragon fruits. Imagine, kami po, pag may magpupunta dito, let's say, gustong bumili ng prutas, hindi po kami actually makapagbenta. Okay. Dahil sa wala kaming mabenta because of our supplies. Sobrang ubusan po. Kaya po kami naghahanap ng mga farm partners para pwede namin silang makatulong na let's say, okay, wala na kaming bunga but we have a farm partner, let's say in Ilocos or in Tarlac or whichever province you may be, pwede po tayong mag-link up para magkatulungan. Kasi po, ngayon, the problem is really still the supply. Imagine yung pong ating kailangan na for export is, ang requirement nila is 2 tons a month. That's an impossible number for us right now. Hindi po namin kayang bunuin yon. So available na yung mga cuttings ngayon nito? Yes po. Available na po. Ang Filipino market, what they prefer? The big one or yung mga small? Filipinos are about tastes. Taste. So, yung pong masarap talaga ang Yung habol. masarap talaga. Yes po. Merong iba, halimbawa, etong si Purple Mega, ang liit niya, pero Actually, may mga masarap siya. binigay kayo sa akin na maliliit. Yung isang kainan lang. Ang sasarap. Correct. Actually, masasarap. actually, mas matatamis po yung maliliit. Actually, si Senator Ping Lacson is from agribusiness. Dumating na siya? Tomorrow po. Okay. Tomorrow po. Yes po. Pa-regards na lang. Yes po, yes po. As in, parang friends ka. Iyan ko po. Sana sabihin mo kung pwede ko siyang ma-visit. Okay lang, kung okay lang sa inyo, sir, mag-video tayo para pakita ko sa kanya. Sir, may nagme-message. Sige. Sige, Okay? Ready tayo? So, maybe we can start with this. Okay. Our Purple Megalanthus. Megalanthus. Yes. Oh.
Ito yung ano niya. So, purple Megalanthus. Yes. Orange skin, pero yung loob niya is parang deep purple halos. Deep purple. Ito, This is Hana. Hana is our variety from Florida. Ito po, ako mismo ang kumuha nito sa Florida. Nagbakasyon po kami la Crisa doon. Sabi ko, sandali lang, may daanan lang akong farm. This one, Beauty Berry. It's very... Ang ganda niya. Opo, it's looks even better inside. Ayan. Oh. Yes po, ayan. Wow. Ayan siya. Iba rin yung kulay. Yes po, para siyang, ayan. Lacatrina. Lacatrina. That's our newest variety from Mexico. So this is the 4th yellow variety in the Philippines, and we're the first one to have this. Ta-da! White. Yellow skin and white Yellow flesh skin, siya. white flesh. And ang kakaiba sa kanya is meron siyang mga red fins compared to the Australian yellow, which is just straight. Ano pang gusto mong i-open, Kevin? Open po natin ito. Ayan. Orange skin, Orange skin, white flesh. white flesh. So, orange skin, white flesh. This variety is very, very good and very productive. Masipag mamunga. Masipag pong mamunga. White. Siya. Orange, White then flesh. white. I think this ito. one. Yan. This one. Yung Asunta 5. Asunta 5, Edgar. Edgar. Asunta 5, Edgar. Part of our Asunta line. As Ilan na yung Asunta natin? Asunta, we have 6 po. 6. Yes. Oh. So, ang Red na red. Ang ganda niya, para siyang candy. Okay. So, eto po, pakita ko to. Sige, Kasi sige. ito yung bago. Anong DK with Walker. Yes, hindi ko po alam kung paano sila nagka-come up sa mga names sila na with Walker. Okay. Diba? Pero it looks very interesting. It's not like your typical dragon fruit. Medyo long. Opo, iba siya. Actually, parte din siya ng Megalanthus family. Megalanthus family is hindi siya ganun ka fins. Malalayo. Opo. Parang kasi yung typical is ganito. Pag Megalanthus siya, maikli lang yung fins niya. Okay. So this is DK Weed Whacker. Oh, ganda ng kulay. Tadaan! Yes. Parang deep red. Opo. Malalaki yung Parang malalaki yung siya. seeds. Yes po. Ayan. Okay. I guess na tayo? Try natin. Tikim na natin. Try natin. Tikim na Okay. tayo. So this is our Hana. Malilit lang para hindi tayo mabusog. Opo, lang siya. Good na siya. Tita, try po. May medyo citrus. Opo. And actually, this is part of our first harvest doon sa new area. Actually, pagka po mas siya, if deeper in the season, para siyang lychee. And isa to sa favorite ko dahil ayan. Ito naman, si Purple Mega. Ayan. Purple Mega. Purple Mega. This is also new, so... Masarap to? Yes, opo. Masarap? Purple Megalanthus. Magkaiba sila. Masarap to? Purple Megalanthus naman yung nagustuhan, guys, ni Sir Bud ngayon. The last time. Magpadami ka na nito. Purple Megalanthus. Yes po. Masarap. DK Weed Whacker. So this is our new one from California, kung saan pupunta si Sir Buddy. In-announce na. Ay, sorry. So pala. Okay. Ayan. Tama si Kevin, no? Pinoy, it comes with the taste. Yes po. Sweetness. Kaya gusto niya yung Anong prutas kahawig niya?
ano pong maano nyo. May nagsasabi po sa amin na para daw siyang sweet grapes. Grapes, yung green. Opo. Green na grapes na, but mas sweeter to. Sweeter, yes. Lasang grapes. Anong pangalan ulit, Kevin? This is DK Weedwhacker. Weedwhacker. Lasang Yes. grapes. Ano din siya, orange skin din siya, pero yung loob niya is parang fuchsia. Oo, tapos malalaki yung seeds. Let's go with the beauty berry. Ito, favorite palagi ito eh. This is our green Beauty. skin, red flesh na ano siya. Green ang skin, red ang loob. Okay. Pero the variety is called beauty berry. berry. Beauty berry. Beauty. Sure nito? Nung kalasa. Ang Strawberry? Parang ganun po. Para siyang strawberry jelly ace. Dahil iba yung texture naman niya eh. Minsan po, pagka hinarvest siya, minsan 5 to 6 days later, nagiging thick yung ano niya, yung consistency. Nag-ano siya, nag-curing siya. Para, oo. Kaya po minsan, pag hinarvest naman siya earlier, medyo crunchy. Then as we progress, mas nag-iiba yung texture. Next is, I'd like, Ito. gusto ko tong matikman nila, ang ating orange skin white flesh. Parang ano po, actually meron po tayong mga backyard growers na ang ano nila is nagiging collector na eh. Ba to? Masarap to. Opo. Times din. Actually, Anong pangalan nito? orange skin white flesh. Orange skin white flesh. Masarap. Opo. Si orange skin white flesh po ang ating best flavored orange variety. Na hindi po natin ito napatry before. Kasi nung last visit, hindi pa siya Walang hinog. Yes. Masarap. Masarap to. Orange skin white flesh. Ito po, ano siya? Yan, yellow. Ito, itry nyo po kung ano ang inyong... Hindi masyado matamis, hindi rin siya maasim. pero may pagka-citrus siya. Konti. 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 Mild. Mild. Very mild. Mild. Very mild. Yan po ang ating Lacatrina. And finally, Ito mukhang appearance super ganda. super ganda nito. Ano siya eh? Para siyang brown skin. Ito si Asunta 5. Asunta 5 Edgar. Edgar. Kakaiba din. Sa appearance pa lang, 10 out of 10. Ano, no? Parang nakaganon yung ano niya. Opo. Nakadapa lahat. Opo. Ayan. Try po natin yan. Ito. Right, tita? Asunta 5. Sarap. Asunta 5 Edgar. Ito yung pinagawa natin for the meet and greet. Okay. Ano yan? Noon naalala ko yung kay, hindi kasi mo pinakita ko kay Sophia yung soft copy nito. Sabi, Kuya, yung picture daw ni Dad. Andito ba? Ando sa likod po, sa likod. Pinata namin. Ito. Pag po nag-order sa amin, pwede namin kayong padala ng ganito para meron kayong yung parang selection. Parang quick selection natin. Not our whole list, pero Yeah. ito po yung different types of farming. Merong ang post type, then the trellis type, then the semi-greenhouse. Kaya iba-iba po. Sabi ni Sophia, Kuya, ayaw daw ni Dad. Sabi ko, hindi Sophia, papalitan natin yung placement. Ito si Kevin at saka yung wife niya. Yan naman si Kevin. Yes po. So, sa mga dadalhin din namin to sa meet and greet. So, po tayo? Available po tayo sa, kung para makontak nyo po kami sa mga nasa US. Sobrang laki ng fanbase ng agribusiness dyan. Thank you. Grabe ang fanbase. I think one of your biggest fan is Sir Press from Florida. Talaga pong araw-araw yan. And he made sure that
batiin ko siya. Dahil alam po niya na pupunta ako dito. Surprise sabi ko kay Sir Buddy. So ayun po, sa mga gusto mong mag-contact sa akin sa US, number ko po, personal phone number is 702-339-6522. Pwede po namin kayong i-assist sa pagpa-farm from start to finish. Assist po namin kayo, tulungan namin kayo with technical know-hows, paano i-maintain, paano alagaan, paano kung anong mga tamang protocol when it comes to farming dragon fruits. And I think we have covered most of it sa mga previous videos po natin with agribusiness. Search na lang and makikita nyo po doon na pinakita po natin doon yung trellis type namin and all. So ayun po, contact nyo lang po ako sa mga nasa US. Then sa Philippines po, si Jen po ang mag-assist sa inyo. Jen is very knowledgeable when it comes to dragon fruit. Mas knowledgeable sa akin actually. Mas malakas lang po ang boses ko. Kontakin niyo lang po kami sa 0943-4764-234 or 0945-105-93034. Yes po. So si Kevin at saka si Jen, makikita natin sa Grand Meet and Greet sa Sunday. So kung gusto yung matikman, yung mga natikman nating dragon fruit at yung mga dati pa, no, available din sila, matitikman nyo. Makikita nyo talaga yung sinasabi ko, totoo. Yes. Ayun po, contact nyo lang po kami, Facebook, Instagram, cellphone. Bisita po kayo dito anytime. We're open to the public. Punta po kayo dito, tikim tayo ng mga prutas namin. And ayun po, salamat po ulit. Yeah. Kevin, thank you so much. Sobrang appreciated ko tuwing pupunta ako dito, umuwi si Kevin from the States, uuwi ng Pilipinas para lang magkita kami. Yes po. And it's an honor really to be part of the agribusiness family. Sobrang laking blessing para din sa aming farm. And na-appreciate po namin yun. Alright. Thank you. Thank you po. Ayun, kainan na. Sir Bud, ito mo ba yung nyo? Ito mo ba yung nawala nyo? Bago to. Maganda. Yes. Thank you so much. Thank you. Saan natin nawala yun? China. Favorite ko yun Lagi kong sinusot, di ba? Yes. Sabi ko, mahilig kayo sa parang sa red lang, Red, black. Tapos simple, malilit lang yan. Details. Actually, thank you. St. Louis Cardinals is the most established baseball association sa US. Sila ang pinaka, yung nasa doon lang po kilala ang St. Louis sa Cardinals. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.